Good morning! Linis muna ako. Ang daming langgam na itim na naman. Malapit na ang tag-ulan. Linis muna tayo. Good morning! Good morning! Madaming langgam na itim na. Hindi ko alam kung saan galing itong mga langgam na ito. Kailangan ko mawala ito mga ito. Dami. Meron pa mga pakpak yung langgam na itim. Ay. Ganito lang ang ginagawa ko araw-araw, guys. Magbugas, maglinis, maglaba. Yan ang ating trabaho araw-araw. Pero hindi naman araw-araw maglaba. Sasapinan ko dito para hindi nagtutulo yung mga ayan, mga mantika. Para hindi nagmamantsa dito sa tiles yung mga para hindi pati magasgas yung tiles. Kaya nilalagyan ko siya ng sapin. Ayan. Tamang-tama. Ay, Biyernes na naman. Wala namang pasok bukas. Ganito lang tayo tuwing umaga. Paghapon naman wala nang masyadong gawa. Wala naman ako masyadong ginagawa dito. Depende lang sa kung anong araw madaming gawa. Tapos na ako, guys, magpunas. Tapos na ako magpunas. Maghuhugas naman ako. Para matapos na. Mamaya magtutupi ako. Pero mamaya pa siguro. Antayin ko sila. Nag-grocery kasi sila eh. Liligpit ko pa yung mga pinamili. Tapos ulitin sila. Hugas ko na. Ang daming langgam. Hindi ko alam po anong gagawin ko sa mga langgam na ito. Lumabas lang to nung umulan nung nakaraang ilang linggo eh. Hindi naman na nawala. Dito lang ako araw-araw dito. Tatlo lang naman sila dito.
silang mag-asawa, saka yung anak nila yung isa. Diba? Easy-easy lang dito. Minsan lang maraming gawa pagka mayroong mga ibang gagawin, gano'n. Pero mas marami yung tayo na wala masyadong gawa. Pagkatanghali dito, wala naman masyadong gagawin. Upo-upo ka na lang. Bahala ka kung anong gagawin mo. Pero kung natapos ko na yung gagawin ko, wala na akong gagawin. Kaya minsan nakaupo lang ako. Cellphone. Mabait naman sila eh. Hindi sila katulad ng iba na bawal ang cellphone. Dito guys, pag tanghali, tapos na sila kumain. Dito sila mag-lunch or sa labas dahil may mga trabaho. Depende. Kung may mga meeting sila sa labas. Kaya dito, online. Sarili ko naman oras ko. Bahala ka na kung anong gagawin ko. Ganon. Matagal na ako dito guys. Nag 10 years ako noong February 17. Kaya 10 years na ako dito. Pero parang lagi pa rin akong bago. Parang lagi pa rin ako naninibago. Parang ganun lang. Kahit 10 years na ako dito. Ganun nga siguro talaga. Parang lagi lang ako naninibago. Ganun. Kunti lang naman gawain dito. Nasa iyo na yan kung paano gagawin yung trabaho. Dito kasi minsan pagka wala ka nang gagawin, boring na. Hindi naman ako mahilig manood ng TV. Hindi ako mahilig manood ng TV. Cellphone lang. Pero hindi naman ako nanonood. Titingin lang ako ng mga kung ano lang na nakakatawa. Ganon. Ganon lang lagi. Kasi nakakalungkot din. Nakalungkot mag-isa ba? Wala kang kasama. Pero sanay naman ako mag-isa. Pagka minsan na-message ako sa mga kapatid ko, basta, ganun lang. Pero pagkagabi na, naku, boring. Wala akong kausap ba. I-message mo na lang yung mga kapatid mo, good night. Good night. Tapos pag umaga, good morning. Ganun lang ginagawa ko. Message ko lang sila. Kahit paano may nagre-reply pa naman. Kahit good morning, good night, okay na yun. At least naalala ko ba. Depende. Kasi may iba kong mga kapatid, hindi naman ganyan. Iba
iba ko mga kapatid hindi naman ganun. Pag nagugas ako guys na itong mga tinidor, binabrush ko itong mga palagitnaan ng tinidor ba? Kasi minsan may mga tira-tira yan, gitna yan, ganyan. Kaya binabrush ko. Napabili na naman nga akong bagong brush kay madam. Saka pang linis ng mga bote na tubigan. Sira na yung phone ng aking pang linis ng tubigan. Ito, panlinis ko ng mga inuman nila. Kailangan linisan mo, hindi yung mga inuman. Kasi araw-araw ginagamit. Kailangan lagi lang bukas. Ito, lagayan ito ng kape ba o nila. Ito yung pan-toothbrush ko guys. Sa ano, yan sa mga gilid niya. Kasi mayroon yung mga nakadikit. Ito naman yung pang parang sipon lang ba? Kailangan mong ganituhin yung loob kasi ano, hindi pwede yung sinabon mo nga tapos di mo naman ginamit. Madumi pa din yun. Lalo na yung matagal na mga ginagamit. Hindi na ano yan, hindi masyado nalinisan yung loob. Madulas yung loob niyan. Kailangan gagamitan mo ng ganun para malinis talaga yung loob. Kasi minsan parang may naglulungot yan pag matagal na hindi mo na sabon. Hindi mo na ganito, hindi mo na gamitan ng ganito. Hindi matatanggal yung lumot niya. Ito guys, natatanggal yung mga rubber nito. Once a week ko lang tinatanggal kasi ano, lagi nilang ginagamit. So, pag tinanggal ko kasi itong mga rubber, kailangan patuyuin ko muna bago ko ibabalik. Kaya, once a week ko lang siya tinatanggal. Pero araw-araw ko siyang hinugasan. Malinis. Ganon. Yan. Samahan. Ito yung panggawaan nila ng kape. Sinasala ko yung mga kanin. Yung mga tira-tira. Pag binabad mo yung plato, yan, nagsushoot mo na dyan sa salaan. Kasi, masyadong malinis yung amo ko. Ayaw niya nakakakita ng mga ano-ano dyan. Lalo na dito sa lababo. Ayaw niya nakakakita ng mga kanin-kanin, mga kung ano-ano dyan. Pati buhok sa sahig na. Kaya sobrang ano, malinis siya. Masyadong malinis yung amo ko lalaki. Gusto niya laging malinis. Makita niya. Pagka umaga nga, halimbawa, nagwalis na ako dun sa garahe. Pag lumabas yan, magwawalis yan ulit. Feeling niya, hindi pa nawalisan yung ano, sahig. Ganon. Diba? Ganon kasi talaga ito. Wawalisan niya ulit yan. Hindi naman niya nakita ng walis ako. Tapos magwawalis siya, meron pa rin siyang nawawalis ng mga alikabok. Kaya minsan hindi na ako nagwawalis ng maaga. Kasi alam ko magwawalis na siya. Pag nandito yung amo ko lalaki, hindi ako nagwawalis ng maaga sa ano, garahe kasi. Pag lumabas siya ng garahe, magwawalis yan.
Kaya, hindi ako nagwawalis. Pero pag wala siya, yan, naglilinis ako. Ayun yung nakakakita ng mga, patak-patak sa sahig, yung mga, kung ano-ano, gano'n. Kahit mga buhok-buhok. Ito yan sa sahig, guys. Oh! Iba-iba kasi ang pag namamasukan kasi tayo, iba-iba yung mga hindi natin maaano. Pero ano naman, okay lang yan, okay lang yan. Meron naman, hindi ba okay? Hindi ba okay yung ginawa, ganun. Ako dito, okay lang naman. Mabot nga akong 10 years eh. Mahirap na maghanap ng mga ano ngayon, mga bagong mga kasama ngayon. Mahirap na mag-ano. Gusto niya malaki yung mga sahod. Sahod muna, bago trabaho. Ano naman mababait. Pero mayroon mas ano ngayon. Iba na yung mga ano yung henerasyon. Hindi ka tulad noon, nagtatsaga ka pa. Ang umpisa pa lang ng sahod noon, 600, 700. Tapos, namasukan ako, maabot na siya 1,500. Yun, 1,500. Sahod noon, mura pa. Ngayon, malaki na mga sahod. Kaya ngayon, pagka bago marunong siya, tanungin agad, pagkano ang starting? Pag maliit, ayaw. Ba? Ako sa akin naman guys, mas gusto ko pa rin na mabait yung magiging amo. Di bali hindi masyadong malaki mo sa akin. Hindi ka naman pagod-pagod sa trabaho ba? Tulad dito sa akin, hindi man ako masyadong pagod sa trabaho dito. Minsan lang pagka may biglaan ng ibang gagawin, tapos may ibang ganito, ganyan, may ibang halimbawa, ako magpunta sa bantay sa school ng bata. Pag importante. Pero pag hindi naman, kasi hindi na bantayan ng bata. Malaki na kasi. Pero pag importante kasi, na kailangan nandoon yung may araw na nandoon ako sa school. Ayan. Namasukan kasi ako guys, kumbaga, 10 years old ako nung binigay ako ng mama ko doon sa amo ng anak ng amo niya. Kasi mama ko namamasukan din, katulong. 10 years old ako nung binigay ako ng mama ko doon sa anak ng amo niya. Dinala ako dito sa Manila. Nag-aral ako. Nag-aral niya ako dito sa Manila. Tapos, 16 years old ako guys. Pauwi na ako sa amin. Hindi na ako nagbalik sa tita ko. Pinasok naman ang trabaho ng mama ko sa Marikina. Marikina naman. Doon naman. Tagal naman ako doon. Pag-alaga ako ng bata. Mabait din yung mga amo ko doon. Nag-alaga ako ng bata doon. Tapos, 16 years old na ako ng guys.
Pero mo yung edad ko 16 years old. Patrabaho ako. Nag-start ako 10 years old. Nung bata pa kami, nangunguha na ako guys ng mga pananimba. Tinitinda sa palengke. Kaya nilalako ko doon sa malapit sa amin sa mga mga gulay ba. Yun. Bata pa kami nun. Ang kapatid ko. Pero nawas akong kapatid yung kasama ko magtinda yung kapatid ko. Isang babae. 8 kasi kami guys. 8 kami mga kapatid. 4 na lalaki, 4 na babae. Yung panganay namin guys, hindi ko alam kung saan napunta noon. Naglayas doon. 15 years old pa lang naglayas yun. Kasi puro kalukuhan ba. Noong panahon kasi guys, mga kalukuhan ng mga kabataan ba. Ang dami na nagalit sa kanya. Wala yun, alis yun. Hindi alam ng mama ko saan nagpunta. Hanap ng mama ko noon. Kala ng mama ko noon patay na yung kapatid ko na yun. Buhay pa pala. Hindi man lang umuwi. Hindi niya naisip na hinahanap siya ng nanay niya ba. Tapos, ako naman, yun nga, binigay ako ng mama ko ng doon sa anak ng amo niya. Yun na lang ako dito sa Manila. So, yun, trabaho din ako. Tapos, nag-aral naman ako. Kasi noon, half-day lang ang pasok. Tapos, nung 16 na ako, umuwi na ako sa amin. Hindi na ako bumalik doon sa tita ko. Pinasok naman ako ng mama ko sa Marikina naman. Yung naging amo ko doon, taga-Sur naman. Taga-Sur ko. Nakilala ng mama ko. Kasi tatrabaho siya doon. Tatrabaho siya doon sa magulang ng naging amo ko naman. Yung sa Marikina. Yeah. Yun. Ang hirap ng buhay, pero pag hindi mo isipin masyado, hindi ka mahirapan ba? Nakakapagod ba? Ang hirap. Ang kwento ng buhay namin parang maalaala mo kaya guys. Pang maalaala mo kaya yung kwento ng buhay namin. Nakakaiyak ba? Nawala na. Alam mo guys, wala kaming sariling tirahan noon, mga bata pa kami. Kaya pag pinapaalis kami doon sa tinirahan namin, hanap naman kami ng lilipatan. Meron naman mababait na nagpatira. Tapos, siyempre pag wala na yung may-ari ng lote, may magagalit na sa yung tao, papalayasin ka na naman. Kung saan na naman lumipat kami noon. Tapos siya, kung saan na nga lumipat, tapos malipat nga kami ulit sa doon sa lugar ng mama ko sa Sur. Balik na doon. Kasi wala na nga matirahan. Ang layo. Ang layo nun guys. Maglalakad ka. Kung wala kang pera ang pamasahe ba. Maglalakad ka. 3 oras ka maglakad pa. Hanggang makarating ka ng bahay ba. Kung mabilis ka pa maglakad nun 3 oras. Pero kung mabagal ka maglakad tagal-tagal ka makakarating bago ka makarating sa bahay. Tapos, yun nga. Tapos nung umalis lang ako doon sa Marikina. Nagtrabaho naman ako sa Laguna naman. Pero doon, siguro 1 year lang ako doon, nag-alis din ako. Balik na naman ako dito sa tita ko. Dito nga sila nagpalaki sa akin. Kasi wala silang makakasama wala kailangan nila ng kasama. Kaya kinuha na naman ulit ako noon. So ayun, balik na ako sa kanila ulit. Balik-balik lang ako sa kanila guys. Pag kailangan ko doon, bumabalik ako sa kanila, pupunta ako doon. Nagpalito sa akin. Kaya nakakapagod mo.
Yung hirap noon ba? Yung iisipin mo guys, paano namin nalampasan magkakapatid yun. Yung bata pa lang kami, nangganap buhay na kami. Hindi kami nag-aral ng maayos. Ako man nag-aral man nga ako pero hindi dire-diretso guys. Kasi putol-putol man. Sayang lang din guys yung ano. Yung pinag-aral mo tapos yung nag-aral ka tapos sinto tapos hindi dire-diretso. So ayan guys, tapos na ako maghugas. Mamaya mag-ano muna ako sa labas. Liligpit ako ng mga pinutol na halaman. Bye-bye muna guys!